large surface formation of Dugukan. And more of the activities ang pinakamahalaga ngayon para sa bawat practitioner ng Dugukan. Ibig sabihin, more of the activities, may momentum ang mga inner cultivation. Ngayon ay panahon ng energetic cultivation. Ibig sabihin na nito, spiritual. Sa simpleng pagkasabi, spiritual na mga pagpahalaga sa pamagitan ng paggawa ng mga lesson na ibinigay ng Dugukan. Mahalaga ang latest update ng Advanced Spiritual World na inirelease ngayon through the Spiritual Division para makapag-update kayo sa mga bagong mga lessons ngayon, na lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang ongoing activations of this planetary ascension ay lumalakas. Ibig sabihin sa lumalakas, accelerated. At pag wala tayong mga energetic cultivation, magdudulot yan ng energy imbalance. At alam naman ninyo ano ang mga mangyayari pag may mga energy imbalance sa inyong katawan. Pagdudulot yan ng mga sakit, na maging mga sakit na mayroon naman tayong mga categories in the holistic art of Dugukan. So the method that we are doing, so we have the categories of the illnesses, which I hope na familiar ninyo yan. Dahil pag we have to define ano yung magandang kalusugan natin, so we have the very certain definition for that. So ano yung magandang kalusugan natin? 7 dimensions of the soul. That's just only body, mind, soul, and the spirit. So we are not talking about the body as a machine. Tingnan lang yung physical na katawan. Pag masakit yung physical na katawan, that's in the medicine. And in medicine is taking up the physical body as the physical body na mayroong mga sakit. So that's could be virus or infection, mga illness ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya ngayon, pag kayo ay inubo, banata na ninyo para klaro mong giubo. That's ano yan? That's the lesson in the Dugukan. Pag magkasakit, ano mang ibig sabihin niya magkasakit kayo? So you have the energetic cultivation. So pag mag-energetic cultivation kayo, pag may sakit kayo, do not just only look at the physical aspect of your foundation. So, ang foundation ng physical na katawan ay spiritual, at ang foundation ng spiritual na katawan dito sa physical na mundo ay ang physical din ninyo na katawan. So, this equilibrium. So, pag magkasakit, sa anong gagawin pag kayo magkasakit? So, the body is not just only body, mind, soul, and the spirit. And then, in this education na ating tinignan na the physical body is just only the physical body like machine, na pag magkasakit ang inyong particular organ, and then you have to focus that illness in that particular part na ideal. So, you have to go to the experts para gamutin tayo. But the holistic art of Dugukan is not just like that. We are talking about body, mind, soul, and the spirit. Kayo ay mga katawan na hindi lang apat, ha? Body, mind, soul, and the spirit. Consider yung mga dimensions ng iyong mga kaluluwa ay mga katawan din yan. So may katawan kayong physical, may katawan kayo na enerhiya, may katawan kayong kaluluwa, may katawan kayong espiritu, may katawan kayong mga luminous light. Kaya ikaw ay sa iyong physical na katawan, hindi lang isa yung physical na katawan. That's why it's very important, napakahalaga itong edukasyon ng ating ibahagi ngayon dito sa ating samahan ng Dugukan, na kailangan natin itong makikita ngayon upang ating matutunan. Lalong-lalo na nitong panahon ngayon na as we have said, accelerated itong planetary ascension. Ibig sabihin na accelerated. Nagpaspas siya mayo. Nagkakusog siya mayo. Ano ibig sabihin na accelerated? Bumilis.
Nagrevolusyon mang enerhiya ngayon. That's why pag ang mga bulkan sa unang panahon, mga daot pa kayo karon, tambok na kayong mga bulkan. Just imagine mga bulkan na nambok, pati mga bato na nambok. That's the ibig sabihin ng accelerated. There is a expansion of the universal consciousness, and then there's expansion of the universe. So na-speed up ang atong panahon karon. Kanya pag dili mo speed up ang inyong mga pagpangandam sa energetic nga level, then you could be left behind. Mahuli kayo sa panahon. Kaya wag na kayong magtaka pag masabi man natin na bakit man ngayon na bumibigat ngayon ang buhay. Ang ibang mga tao nagpractice ng spiritual ay hindi man bumibigat ang kanilang mga buhay. Medyo naging gumaan ang kanilang mga buhay ngayon. Ano bang klaseng gumaan ang buhay na sa panahon ngayon? Na tingnan lang natin itong panahon, hindi lang natin ito maaring tingnan sa physical na kalagayan. Kagaya ba ngayon ang issue ngayon ang nangyayari sa mundo? Hindi lang na itong ating bansa, pati na rin sa kabuuan. Na ang kaguluhan ngayon, hindi lang sa mga dimension ng ating nakikita ngayon sa physical, pati na rin sa spiritual. Kaya magulo nga ang physical na dimension. Dahil itong mga kaguluhan, nangyayari muna ito sa spiritual na dimension. Ibig sabihin, pag sabihin natin spiritual dimension yan na hindi makikita ng ating mga physical na mga mata, ngunit makikita sa ating mga spiritual na mga kaisipan. So may mata ang mga spiritual na kaisipan. Kaya kailangan din buksan ito ang mga spiritual nating mga mata upang magkaroon tayo ng para pagkaunawa kung ano ang mga dapat kailangan nating sundan sa panahon ngayon. Okay, mayroon tayong mga release ng bagong release dahil kailanganin ito ng mga tao. Ngayon ay mag-release tayo ng karagdagang dipensya. Mayroon naman tayong release sa nakaraan na 1-star Formula 1 yan. Formula 1 1-star formation. Iba yan sa mga formula. Ang bagong mga release ngayon ay may formation. Ibig sabihin, pag 1-star formation, then makopya na ninyo yan. But hindi lang sapat yung pagkopya ninyo at saka pagmemorya. Dahil bawat divine word na nakasulat yan, may mga galaw yan sa physical na katawan. Yan dahilan na maraming mga nagpractice ng mga energetic formation gamit ang banal na mga salita o mga pangalan, tagong mga banal na salita o pangalan man. Ngunit hindi nila madaling mapaandar ito dahil ang method o pamaraan na ginagamit ay hindi man sapat. Dahil nakaukit lang ito, dito lang ito nakalimit sa paniniwala. Kaya kailangan kang mas malakas yung paniniwala mo upang mapaandar mo yan. But that is not the way it is done. Hindi man ganyan na yan yung pagkagawa mo upang iyong magamit. Ang mga banal na o mga tagong banal na mga formula na yan, dahil yan ay pag-ibig sabihin na AGM formation. That's actually the foundation. AGM, ibig sabihin yan, tatlong klaseng spiritual na mundo na hindi pa masyadong alam ng mga nakakarami, maski sa mga nandito sa Dugukan, hindi lahat may nakaintindi niya na ano yung ibig sabihin ng tatlong klaseng spiritual na mundo. Ngunit na ibig sabihin yan, dito tayo ngayon makatuon sa ating pansin. Dapat bigyan ninyo ng panahon ang pag-aaral niyo sa energetic formation. Dahil yan ang formula na kailangan ngayon. Mayroon na kayong double body. So, paano ninyo magagamit ang inyong double body para makapaghanda talaga nitong panahon na darating? Nitong panahon na darating ay sabihin lang natin na medyo talagang kailangan na matututo tayo sa mga energetic formation dahil pwede man tayong makapaghanda ng mga material na mga bagay, lalo na sa mga may kaya na makapaghanda sila ng mga material na mga bagay. Ngunit hindi man yan sapat. Dito lang yan sa mga introduction na mga pangyayaring magaganap. But when it comes sa mga malaking magaganap sa mundo,
Wala na yan. Hindi na yan magagamit. Ang magagamit na lang ninyo yung double body, multiple body formation. So, anong ibig sabihin ng double body, multiple body formation? Yan na yung mga release ngayon. We have the formula. Yung 1 star, ibig sabihin ng 1 star formula, so, isang bituin. But dalawang formation ito, ang run ng formation ng mga bituin, yung bituin na dumaan sa 6-pointed formation, 6-pointed star formation yan. Nakita man ninyo yan, triangle, dalawang triangle, then nag-merge in dalawang triangle, naging star. Kaya dalawang pyramid naging star. So that's actually the formation. Ay ibig sabihin ng formation. Kaya on your left hand and then the left hand and the right foot and the left foot, right side of the body, left side of the body, right side of the brain and the left side of the brain, the frontal view and the back view. All those formations lahat yan. Kaya maski isa lang na banal na tagong salita ang magamit mo, ngunit alam mo yung kaano yan gumalaw. Kaya when you do your healing, mag-gamot sa'yo, let's say, 2 star. Yung unang mga 2 star na ginagamit ay yun, pang counter ng mga negative energies, cleansing ng negative energies, panggamot sa lahat ng mga natamaan ng mga negative energies, gawa ng tao, gawa ng engkanto, gawa ng mga masamang entities o mga elementals. So, yan, mahalaga yan. But every time, yung kaibahan ay malaki dahil sa yung sa lumang pamaraan, testamento na gamit, ay pati mga good elementals, good nga mga entities, matamaan sila. Kaya kailangan din sila nga i-protect dahil hindi man lahat ng mga elementals ay mga masama. Maraming mga mabuting mga elementals. Kailangan sila ilipin siya. Dahil that's actually the mission ng mga tao ngayon na makaintindi kung paano mahalin ang buhay at kalikasan. Sa kalikasan, maraming mga buhay associated in the things of nature. That's the meaning. Yan ang ibig sabihin ng mga buhay associated in the things of nature. So alam natin kung ano ang mga dapat nating gagawin sa ating mga panggagamot, madipinsahan natin ang mga buhay nandyan associated. Nandyan sila sa kalikasan. Kaya may mga gawa dito sa ating panahon ngayon na disiplina ng dugukan na kailangan natin i-practice kung paano natin pag-ingatan itong ating kalikasan. Na tayo ay pinag-ingatan natin ang ating kalikasang buhay sa ating physical na katawan, sa ating kaluluwang katawan, sa physical at saka spiritual equilibrium. And then in relation with the environment. So yan, pag-ingatan natin yan ang ating kalikasan. Ngayon, tambok ang mga enerhiya ngayon sa mundo. Tambok ang ating planeta dahil expanding. Ano bang nagbigay sabihin ng tambok? Mataba. So, tumaba ngayon ang ating planeta sa enerhiya. Pati mga bulkan ay tumaba. Na nag-alburuto na yung mga bulkan ngayon. Dahil tumaba ang kanilang mga enerhiya. Sa dalawang option ito, in the energetic cultivation, and then look at first to simplify this message. Look at your physical body. Pag kayo ay tumaba, maski maliit lang ang inyong kinain, dahil tumaba ang enerhiya nandyan sa inyong katawan. At nakasabay ang frequency ng physical o physical ng mga cells. Not yung spiritual. Kasi yung spiritual ay yung foundation. So ikaw ay tumaba, maski maliit ang iyong kinain. Maliit lang, konti lang yung kinain mo, maliit ang iyong kain. Ngunit in contrast with that, ikaw ay lumiit na masyado. This is one thing important. We are given always data kung paano natin tingnan ang ating mga discussion ngayon. Dahil ito ay nangyayari man sa karaniwang mga tao, sa lahat ng mga practitioners. Pag lumiit ka masyado, walang problema ang iyong physical na katawan. Hindi ka na barang, hindi na kulam, hindi na paktol, hindi ka na tama na negative energy. Decompress ang iyong energy. Instead of expansion, decompress. Pag-compress, and then lumiit yung physical na katawan mo. And then, pag lumiit na lumiit, may mangyaring mga energy imbalance. Dahil napakalakas yung enerhiya, but nag-compress, hindi makasabay ang muscle. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kayo ngayon na mag-practice ng energetic formation.
energetic formation, is energy cultivation yan. I-practice ba ang iyong spiritual na enerhiya, nandyan sa iyong physical na katawan. Kaya mahalaga yung practice nyo sa Art of Life. And then, hindi lang yung Art of Life na tinapractice niyo early morning, before the sunrise, and after sunset, na mga galaw. Kailangan din yung isabayan governing star formations, palace of the Olympic stars meditation. Dahil yan ang yung pagpagalaw ng energy ninyo. Bagaman siya formula, your physical body is the star. Your physical body is talaga the star yan. Kaya mayroon kang, yung lagyan mo yung formula ng physical na katawan. Tingnan mo yon sa star mapping ng physical na katawan mo. Ang physical na katawan in the head, that is the first mountain. And then you have to perform, makadupa ka, makita mo dyan. So, you are really the perfect star, 5-pointed star, yung physical na katawan. And then, these formations of the physical body, you have to run. Iparan ninyo. You have to run the formation. Kaya gamit yung mga formula, of course, kailangan bigkasin ninyong bagong mga release ngayon. Padaloy. Para mapadaloy ninyo yung mga enerhiya. Makagawa kayo ng wiring, spiritual wiring doon sa advanced spiritual world, sa tatlong klaseng spiritual na mundo. Dahil pag dito tayo makaikot sa tinatawag natin na astral spiritual world, that's actually within the foundation of the mind supremacy. Of course, don't be misled with my terminology na ginagamit natin, mind supremacy. Itong mind supremacy, ang limit nitong mind supremacy, physical na mundo at saka astral spiritual na mundo. Ang astral na mundo, lahat ng mga taong mawawala sa kanilang physical na katawan sa dalawang dahilan. Ang isang dahilan dahil natulog ang physical na katawan, then naglakbay sila sa spiritual na mundo. Ang tawag sa spiritual na mundo na yan ay astral world. Ang ikalawang paraan na naglakbay ang kaluluwa sa spiritual world na tawag ay astral world dahil namatay ang physical na katawan. So, hindi na siya makagising sa kanyang physical na katawan. Yan ang ibig sabihin ng astral spiritual world. And that corresponds to the frequency of the mind supremacy. Yan ibig sabihin ng mind supremacy. At ang kailangan niyan ay yung paniniwala. Paniniwala ang kailangan yan dahil yan ang kailangan maunawaan sa tao. Pag mayroon siyang paniniwala, that's the reality of that frequency. Ngayon, we have to go beyond. Lampas tayo dyan. Kailangan kayong makalampas dyan kahit ikaw ay hindi lang physical na katawan. That's why, if you look at your good health, ano ba yung good health pag hindi mo masabayan ang frequency ng yung mas mataas na version na katawan? And that is not the astral body na pagpasyal sa astral spiritual world within the foundations of the reality of the mind supremacy. So, kailangan tayong lumampas dyan, ha? So, anyway, don't force your mind to understand this. Huwag ninyong ipuwersa ang inyong utak na maunawaan ninyo ito kagad dahil ito ay bagong release na lesson. Kaya, tayo ay dahan-dahan lang tayo. Ngunit, palagi tayong nakinig, palagi tayong gumagawa sa ating mga tuntunin as a practitioner of Dugukan upang ating matutunan and then makaabot pa tayo sa panahon. Hindi tayo maiwan sa panahon. So long as nandito lang tayo sa ating samahan. Hindi tayo ba na kumaliwa muna? Kumaliwa muna tayo ay kumanan muna tayo. Dugukan is going straight, complete surrender to God. Na ibig sabihin, pag tingnan ninyo, just like what's happening right now in the world, pag tingnan ninyo, issue na yun ng ating bansa, makinig ka dito, tama. Makinig ka dito ay tama. At makinig ka dito ay mali. Makinig ka rin dito ay mali. And then, tama or mali, palihan lang yan. Palihan natin lang. Alam natin yung ang limit yan at alam din natin kung anong direction yan. Anong direction yan? May direction ba yan sa totoong tagumpay na tayo ay manalo? Hindi tayo manalo niyan. Ang direksyon yan ay pagkawatak-watak at pagkawasak. Dahil hindi naman dapat yan natin na idibati anong tama o anong mali.
ang pagkorek sa ating mga katotohanan. Ang pagkorek sa ating mga katotohanan ngayon ay ating alamin kung ano ang ating spiritual na pundasyon. Dahil itong spiritual na pundasyon, you have to look at the root of origin of the problem. Tingnan ba natin yung ugat ba ng problema? Sa pinakailalim doon siya naka-attach. So ang problema ngayon ng ating pagkatao dito, siya wala tayong katahimikan dahil hindi pa natin na abot ang tunay na pundasyon ng spiritual na kailangan natin na maunawaan natin ito ang pinakatumpak na direksyon. Dahil ang root of origin na itong mga kaguluhan ng ating utak, puso ngayon dahil hindi natin pa naklarong naabot ang tamang pundasyon ng ating spiritual. Kaya pag tingnan natin in the foundation of the mind supremacy, ito yung tama, ito yung mali. Ari, bugbugin natin itong mga tama, o bugbugin natin itong mga mali dahil ito ay tama ay mali. Kailangan lumitaw dito, klaro ang tama. But sabihin yan, gusto nating i-resolve ang problema ng mundo sa paggawa din ng maraming problema mismo sa ating mga sarili. Dahil ang direksyon na yan, that is direction na hindi nakaabot sa tukmang pundasyon ng spiritual. Kaya ang ibig sabihin ngayon, ang kailangan ng mundo ngayon ay malalim na spiritual. Kaya direksyon ng dugukan is complete surrender to God. So, paano gamitan complete surrender to God? So, madilim ang mundo ngayon. So, pag ikaw ay lumiwanag, and then pag makita yung liwanag, lahat ng mga taong walang liwanag, so long as patuloy lang tayo sa direksyon, maghanap tayo kung sinong may liwanag. Then, sundan natin yung may liwanag dahil pag hindi tayo magsunod sa liwanag, baka mahulog tayo sa bangin, o madapa tayo. Kaya takot ang taong madapa o masaktan, mabangga ang kanyang mga paa sa mga matulis na bato. Kaya natural na yan, sundan yung taong may liwanag. Ito ang panahon na ating kailangan ngayon. Kailangan buksan muna ang lahat ng mga spiritual na kamalayan ng bawat tao, hindi man maging bawat tao, kundi mga nakakaraming mga tao sa ating mundo. Particularly, lalong-lalo na sa ating bansa ngayon. That's why, itong mga angels, contacts, and connections practitioners, kayo ay mga magtuturo ng buhay. Alam na alam ninyo kung anong direksyon ang art of life. Hindi yan sa pagkawasak. Ang pagkawasak ay hindi maiwasan ang pagkawasak pag hindi talaga matutunan natin anong ibig sabihin ng malalim na kanawaang spiritual. So, ibig ba sabihin ng malalim na kanawaang spiritual? Is it intellect or wisdom? Ang sagot niya, that is wisdom. The more na mayroon kang intellect, and then the more mawala ang wisdom. That's why, mas maganda sa isang tao na ibakante mo na ang ating mga katilunuhan ngayon, sa panahon ngayon. At alamin natin kung ano ang energetic formation na makapagpabukas ng ating spiritual na kamalayan. So we have released the formula. Yung formula ng one-star formation, depensa yan. Paglagyan niya na yan ng araw sa gitna, maging formation na yan. At makapagpadaloy ka na yan. That's why, may mga movements niyan na madaloy sa inyong spiritual na mga katawan. So, yung mga movements na yan, kailangan, nandyan yan sa formula. We have to look at the dugukan logo. Nandyan na yung lahat lang explanation. Ngayon lang, siguro, this is the thing that we are doing. Starting from this time, umpesaan naman ninyo sa nakaraang mga araw, sa nakaraang mga linggo, mayroong mga release. And they be updated na makakatch up kayo ngayon sa mga release dahil aking sinasabi naman yan sa ating samahan ngayon na mag-release ng mga formula upang dandahan ninyong maisagawa ang kailangang mga gagawin upang inyong mapag-aralan. Kailangan ninyo yung gagawin ninyo sa inyo ang actual na mga practices as your lifestyle ba.
Hindi yan maaari na i-memorya lang ninyo. You remember that we have the formula, remember, memorize, and forget. That's actually to obtain your mastery. Sa pagkuha ninyo ng mastery sa inyong mga lesson, you have to remember. Okay, you have to remember na mayroon tayong lesson. Mayroon tayong 1-star na lesson. Mayroon tayong 3-star. Ngayon ay 3-star lesson formula ngayon. And then, napakaraming kailangan na niya i-start up diyan sa dimension ng iyong mga kaluluwa. Pag ang information ng isang kakayahan ay wala pa naka-start up diyan sa physical dimensions ng iyong mga kaluluwa, ibig sabihin physical dimension, mga cells ng katawan. Kaya pag hindi pa naka-stored up, hindi pa napasok diyan sa physical na katawan, ang mga puwersang kailanganin ninyo sa pag-survive, sa pagtagumpay nitong panahon na darating. So natural na hindi pa kaya sa physical na katawan dahil hindi pa niya nakapasok ang enerhiya. Then sa panahon na makapasok ng mga enerhiya na yan, mapack up na yung mga cells ng inyong katawan, ng mga enerhiya na yan, dahil ginagawa ninyo ang inyong mga tuntunin sa mga cultivation. So, automatic na yan. Nandyan sa inyong physical na katawan. Kaya hindi ka na mag-title ba para hindi malaso ng para hindi malaso ng mga chemicals, para hindi matamaan ng mga chemical fusioning or mga energetic fusioning. Dahil nandyan na sa inyong physical na katawan. Ngunit pag wala pa sa inyong physical na katawan, ito ngayon common nangyayari ito sa mga practitioners. Hindi lang sa mga taong nag-practice ng dibukan, pati na rin sa ibang mga grupong nag-practice sila ng mga inner cultivation or spiritual practice. Sabi nila, bakit man itong mga banal tagong salita nating ginamit, hindi man nag-andar sa ating paggamit natin, hindi man nag-andar, wala mang bisa. Ayan ay hindi yan totoo. Dahil ang tao na hindi nakapagpaandar niyan, hindi niya alam kung paano gamitin. Kaya gaya yan na mayroon ka na manual, and then manual, you have to read your manual, and then you have to do it. Hindi mo magawa. Even niya itong cellphone. That's why I do not use cellphone. Pag ako magkablit-kablit sa cellphone, di yung patuo ang cellphone. Hindi man ayaw yung magpatuo sa atin ang cellphone. But sila yung magkablit-kablit ng cellphone, and then, okay lang. Diretso na. That's because hindi natin alam. Hindi tayo ba natututo? Hindi natin nakuha pa yung the right timing for that or to do that. At yung mga na-expert na kaya palagi nila itong ginagawa at diyan nakafocus ang ilang isip, and then to the point na na-master nila, normal na lang. Then they get the cellphone and then touch the screen and do their task kung ano yung gusto nilang gagawin. But itong hindi tayo medyo kubisado niyan dahil hindi natin ginagawa ang ating mga lesson niyan. So natural, pag tayo magkablit-kablit sa cellphone, maski paano pa na itas-tas cellphone, mabasag na lang yung cellphone natin. Hindi yan gumana ang cellphone kagaya ng mga taong nag-practice. It is yung principle yan. Ngayon, napakahalaga sa bawat isa ngayon na mapaandar ninyo yung mga enerhiya na yan. So, paano nyo mapaandar yan? So, we have the exercises. Ang exercises ay Art of Life 172. Bakit Art of Life 172? Dahil nandito tayo ngayon sa frequency ito na ang release ng Advanced Spiritual World para dito tayo dumaan sa Art of Life. Na ang hantungan yan ay Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Makita niyo sila, hindi yung alien technology. Baka doon tayo pumunta sa alien technology pag hindi tayo marunong niyan sa paraan na yan. Kaya nga, pagsabihin natin, Angels of the Supreme Super Light, sabihin ng mga tao, mga Star Brothers, mga aliens, higher beings, general yan. Could be right and could be also wrong. That's why it could be right or it could be wrong. But dito sa Art of Life, klarong-klaro yan. Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light, then Supreme Super Light Angels, Supreme Master of Wisdom, Makarasad, Supreme Super Light Angels, the Spirit of Dugukan, Art of Life 172, What's a Divine Revelation? Nakaikot yan. And then the formula para magamit ninyo, remember, memorize, and forget. But do not memorize that when you do not remember. So, you follow the sequence. Do not memorize that when you do not remember.
Huwag niyo i-memorya. Pag huwag kayong, hindi niyo na remember ba? Na, ano ba yung remember? Na recall ba? Hindi niyo na pag-isipan. So, you need not to memorize pag hindi niyo naisip mo na. You have to think of it first. Dapat ninyo yan maisip muna para may memorya ninyo. Kaya pagsabihin lang natin, okay, you do your lesson. You do your lessons kahit hindi mo inisip. You have to focus. You have the formula na hindi niyo pwedeng ma-set aside. Focus plus energy. When there is the thought, mayroon kayong solidified thought form na mangyari niyan. Then that will follow the energy. Kaya kailangan talaga na magbigay kayo ng panahon na gumagawa kayo ng inyong mga cultivation, mag-meditation kayo. So, punta kayo doon sa mga lugar na pwede kayong magawa ninyo inyong mga lesson. Dahil sa panahon ngayon, ito ng panahon ngayon ay naghihila sa mga tao na gagawin ang lesson or nag-push sa tao na hindi magawa ang kanilang mga lesson. It is actually the game of life sa panahon ngayon. It could be art of life or it could be art of destruction. And then when you listen to the issues of the right and the issues of the left side, and then without knowing this direction, ay talo tayo niyan. Talo kayo. Maging dito nyo sundin ang utos sa kanan or sundin ang utos sa kaliwa or sundin ang utos sa kaliwa or sundin ba ang utos sa kanan. And then pareha lang yan. Pag hindi ninyo alam ang direksyon. Kaya maski sa kagaluhang mangyayari sa ating mundo, ano bang direksyon ang ating sundan ngayon? So, stick to the line. You have to remember the lesson. Ang lesson ng dugukan ay complete surrender to God. Practice your art of life, the non-blinding ignorance, and various other human weaknesses, especially human negative ego. Sa panahon na ngayon ay panahon na ito ngayon, kailangan tayong may complete surrender to God. So, ibig sabihin ng complete surrender to God, bagaman ngayon ay ikaw ay may kapangyarihan, ay isang tao ngayon, sabihin lang natin, isang tao may kapangyarihan. Kaya, hindi na kailangan complete surrender to God. At, magkataon na ang ating pag-iisip ay ito na ang ibig sabihin ng ating complete surrender to God. Sundin ang utos ng Diyos. Ngunit ano bang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Hindi man natin alam kung ano yung tumpak na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, kung ano ang ating gagawin. Kaya gumulo ang mundo. Kaya this is just an example. And then, may isang tao nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, SJM, magpunta ako roon kasi sinabi ng iyong kasamahan na magturo ako doon ng art of life, mag-instructor ako doon sa lugar. Anong gagawin mo? Sinabi sa akin, SJM, ng iyong kasamahan na magpunta doon upang magturo ako ng art of life, pang instructor ng art of life. Ikaw, sino mang aking kasamahan? Siya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sino ba aking kasamahan? Nga sinasabi sa iyo ng punta ka roon. Kaya hindi niya alam na sinabihan man siya sa aking sa kasamahan na magpunta roon, magturo ng art of life. That's simple as that. Pag nasabi mo na sinabi sa aking kasamahan, dapat alam mo yon kung sino yung kasamahan na nagsasabi sa iyo. Sabihin, diyan ang buhay. Ibig sabihin, maraming paniniwala ang tao. Marami tayong paniniwala ba na nagsasabi sa atin. Kaya namang sagot niyan. Ang sagot niyan simple lang. Bakit man hindi mo alam kung sinong aking kasamahan na isugo ka man sa aking kasamahan at bakit hindi mo alam? Kasi pangalan lang o mukha lang. Kaya, huwag ka nang pumunta roon dahil ibig sabihin yan, hindi ko nga kilala yung kasamahan ko yan na sinasabi mo. Kasamahan ko ba yan o hindi? Ibig sabihin yan, huwag kang maniwala dahil hindi mo talaga alam yung sinasabi mo. Yan ay bunga lang yung
kaisipan, katang isip. Ibig sabihin, isipin mo muna kung totoo ba yung sinasabi mo. Baka hindi yung totoo yung sinasabi mo. Or else, maligaw tayo niyan. Dahil ito ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Marami ang mga tao na sinunod nila ang mga utos ng espiritu na kanilang pinaniniwalaan. Ngunit yung espiritu diyan nakatira sa kanilang dimension ng kaluluwa, na ang tawag ay mental dimension of the soul. At hindi nila alam kung ano ang klaseng espiritu. Ibig sabihin, ang pagyong direksyon natin, that's why iniutos ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual na kamalayan. My son, be wise. So, ibig sabihin yan, my son, be wise. That's wisdom. Magkaroon tayo ng karunungan. Higit siya kaalaman. Mayroon tayong kaisipang spiritual upang ating matutunan pag yung sugo natin ay totoo ba itong sugo o hindi. Matutunan natin itong lingwahe na hindi lang salita, dahil ang lingwaheng vibration ay higit sa salita. Lingwaheng vibration ay higit sa salita. Bago pa yung salita, nandiyan na yung vibration. Kaya marami tayong mga salita ngayon. Kaya sinasabi ko sa lahat na huwag tayo masyadong diyan lang tayo maniniwala sa salita. Dahil itong mga salita ay palaging itong ginagamit sa pagtago ng mga katotohanan. Kaya nga ngayon, magsabi lang tayo ng kawatan. May kawatan ba magsasabi na siya ay kawatan? Kaya sasabihin niya as much as he can na hindi siya kawatan. Santo siya, santo. Kahit sinong tao natakot na matulan ng tunay na katotohanan. Walang magsasabi na siya ay mali. Lahat ay totoo. At pati mas worse na ngayon ang mundo. Hindi na alam ng tao na sila ay mali. Lahat ay tama na ang lahat ng tao ngayon. Kaya masyadong gumulo ang mundo. Ngayon, we have to go beyond that. Na ibig sabihin, lampasan natin yung debate o digmaan ng tama at maling katotohanan dito sa mind supremacy. Dito sa mind supremacy dahil ito ay when you have to look at the root of the problem. Ano bang root of the problem? Ang tama ba ang root of the problem or ang mali ang root of the problem? Ang ugat ng problema ba ang tama or ang mali? Then you are in the higher dimension. So when you look at the third dimensional reality, dito kayo sa frequency ba ng third dimension. So you have to listen. That's why dalawang tao nagdebate sila sa katotohanan. And then we are in this group. So we are in this dimension, third dimension. But if you are in the fourth dimension, dahil dito ako ngayon, I am here. Dito ako ngayon. And then, I'm just watching the television. Mayroong nagdebate dyan. But I am in outside of that dimension. So nakita natin yan, yung isa lang yan. Para wala nang problema sa debate niyan, so what we will do? Apply the formula. You have to look at root of the problem, root of the issue. Bakit ba gumulo yung isip mo? Because sinundan mo yung tama at mali. And then if you have to rid off the problem of your mind, discerning what's right or wrong, what will you do? What will you do? Dave, kamo siya. Unsa may yung baton? Dali. Unsa may baton nimo? Lagi Janelle, ano mang gagawin mo? You are in outside of the group, watching sa kanilang mga debate, right and wrong. Grabing issue nila, right and wrong. Then, your mission is, gusto ka, kasi nag-practice ka ng energetic cultivation, gusto mong palakihin ang iyong ilaw ng spiritual. Ibig sabihin, gusto kang magkaroon ng katahimikan sa iyong mga dimensions ng iyong kaluluwa. Anong gagawin mo? And the formula, you have to read off the root of the problem. Origin of the problem. Tanggalin mo yung ugat ng iyong problema. What will you do? Nakatingin ka man sa debate ngayon. Nag-practice ka ng energetic cultivation dahil
gusto mong palakihin ang iyong liwanag na espiritual, what will you do? It is actually very simple, ha? Very simple ito na situation. That's why the point of this is, alam natin yung direksyon. Kaliwa ba tayo or kanan? And then magagamit ninyo sa inyong buhay itong ating mga pagpaliwanag ngayon. Ano ang gagawin mo? Simple lang. Try lang. Well, mag-digest tayo sa ating mga sinasabi ngayon. Apply your wisdom. Anong gagawin mo? I'm at Anjen. Anong gagawin mo? You need not to follow the right. You need not to follow the left. Hindi makailangan gagawin ninyo na sundan yung tama, sundan yung mali. Ang mission ninyo lang ngayon, read up the root of the problem. Yung ugat ng problema ay tanggalin. Ano man ang gagawin ninyo ngayon? We're having simple data by this time. Ha? Okay, simple lang gagawin natin. We have to look at the root of the problem. Ano man nating gagawin? Pag nandiyan tayo nakatingin sa debate, what will you do? Dali, parang napuyat ka ngayon. Ano siyang gagawin mo ngayon? Doon lang tayo, mangapit tayo sa lamisa. Tama ba yan? That's right. That's why, wag nang makasaya ng panahon dahil you go beyond the mind supremacy. Ibig sabihin, gusto ka mang lumampas at makaiwas sa mind supremacy. Ibig sabihin, i-off na lang yung cellphone mo. O doon tayo, magkanta ka na lang tayo roon. Mas maganda pa roon. Ibig sabihin, sabi ng kanan ay ito ang totoo. Sabi ng kaliwa, ito ang totoo. And you have to look at the root of the problem of the origin. Ang ating canvas ngayon ay napakaliit lang itong stage natin ngayon. At hindi pa makatotohanan itong stage na ating kinatayuan ngayon dahil we're just only watching the show. And you are at the higher dimension. Pag ipalakihan natin ang canvas ngayon, ito ng buong mundo o buong bansa, ano mga ating gagawin? Sasali tayo sa kanan o sasali tayo sa kaliwa? And then again, we have to stick to the line. Complete surrender to God. Ano ibig sabihin ng complete surrender to God? So what's the root of the problem? Okay. Alam na natin sagot niyan, ha? Pag hindi niyo alam yung sagot, okay, spend time to realize your soul. Dahil napakahalaga yan. Dahil napakaraming mga problema ang kaluluwa sa katawang tao. Dahil dyan siya tumira sa dimensions na tinatawag 7 colors of illusion. That's why mga dimension niya, 7 colors of illusion. Anong damit ko ngayon? Ano bang damit ko ngayon? Tingnan niyo yung damit ko ngayon. Pula ba? Pula. Pero pag sabihin ko ay puti, hindi din kayo maniwala. Anyway, hindi kayo magkamali kung anong tingin ninyo. At pag sabihin ko ay puti, hindi rin ako magkamali dahil ang damit ko ay puti. Ngunit ang inyong makikita, pula talaga. Then mag-umpisa ang ating problema. So, yan ang example ng katotohanan, the community of the 7 colors illusion ng physical na mundo. Pag may color, ay may katotohanan. So, ano ang katotohanan? So, hindi natin matanggap ang katotohanan. Pag sabihin ko, klaro, itong pula aking damit, and then sinasabi ko na ito ay puti. Nakita man ninyo yung pula. Pag sabihin niyang puti, ay kaklaro naman ito aking damit ay pula. Hindi ba niyo nakita ang aking damit ay pula? And then we have to rid of the problem. Tanggalin natin ang ugat ng problema. So, sino ang ugat ng problema? Our perception. Ang ugat ng problema, sinong maugat ng problema? Ang ugat ng problema ay ang tama at saka mali. Para walang problema, tanggalin ang tama, tanggalin ang mali. Wala nang problema yan. So, ano ibig sabihin?
Change the program of your mind. Change the program of your consciousness. Kaya gagawa tayo ng culture medium for consciousness. This is the canvas. This is the culture medium of our consciousness. Napakaliit lang. Umiikot tayo sa napakaliit na mundo. Kaya sabi ng Supreme Master, mag-practice tayo ng art of life. Maghanda sa iyong sarili. Buksan ang iyong spiritual na kamalayan sa pamagitan ng klarong mga gawain. Anong mga gawain? Practice art of life. Follow the direction of the Dukan. Listen to the voice of your deep within. The voice or the spirit of the Dukan deep within you. Klaro kayo na ha. Kaya na kayong magkamali niyan. Baka sabihin na ninyo, mayroon akong double body pero hindi yun nag-andar ang aking double body sa aking pagkatao dahil hindi mo andar ang tunay na utak mo sa spiritual. Kaya ngayon, pag nagawa mo pang magatayo ka sa sarili mong mga paa dahil gusto mo talagang magpalakas ng iyong spiritual, talagang makatayo ka. Kailangan mo lang lumabas dyan sa iyong paniniwala. Dahil ang paniniwala mo ay sinasabi mo na itong aking paniniwala. Pag uminom ako ng kape, ako ay magka-nervyos. Kaya hindi ka pa nakainom ng kape. Namoy mo lang yung baho ng kape, na nervyos ka na. Kaya tinatakot ka ng kape. Yung mga taong palaging nag-inom ng kape, tumandang inom ng kape, handing kayo, hindi pa na nervyos. Yung takot tayo sa toxin. And then nag-practice tayo na hindi tayo malason ng mga strychnine, hindi tayo malason ng mga malakas na lason. Then uminom pa tayo ng lason. Ngunit takot tayo sa toxin ng noodles. Toxin ng mga pagkain na mga maliit lang yung mga lason. Bakit magayon na tamaan yan? Dahil ang ating paniniwala, pag makakain tayo ng munggos, ay dito, magsunata na rin atong mga arthritis. Ay, itong totoo naman. That's actually the biology of belief. Kaya itong lahat ay may katotohanan. Depende na yan sa disiplinang i-apply natin sa ating mga sarili. Ngunit itong mga disiplinang ito ay ito nakaikot lahat sa mind supremacy. Mind supremacy itong lahat nakaikot. Totoong totoo. Hindi ito tawag natin na mali dahil ito ay may katotohanan. Ngunit pag we are actually outside of this view, nadayan siya sa labas din ba? Well, in fact, that frequency is needed by this time. Yang frequency na yan ang kailangan sa panahon ngayon. Kailangan tayong lumabas dyan sa katotohanan na yan upang tayo ay practice natin ng ating mga sarili na malampasan natin ang mga limitasyon na yan. At makamit natin ang tunay na ibig sabihin na itong complete surrender to God. Dahil itong complete surrender to God ay kailangan ito ng tunay na spiritual na kamalayan. Dahil pag ikaw ay walang spiritual na kamalayan na talagang tunay na spiritual na kamalayan, hilain ka dito sa kanan, hilain ka dito sa kaliwa. Sabi ng kanan, ito ang katotohanan. Sabi ng kaliwa, ito ang katotohanan. Yan ay mali. Walang katapusang digmaan yan ng katotohanan. Kaya, sa digmaan ng katotohanan at katotohanan, sino mang mali niyan ay hindi natin alam dahil nandito man tayo sa mundong itong katotohanan. Sa digmaang ito, sino ba yung manalo? Ang manalo niyan ay yung art of destruction dahil pareho yan na magbagaan na yung kahinatnan at yung hantungan ay katapusan. Ang gusto ng tao ngayon at ang tawag ng inyong kaluluwa ay yung makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya pag gusto tayong pumasok sa kanyang kaharian, ano ba ang kailangan yan? Art of Life 172. Kailangan matutunan talaga yan kung sino talaga yan. Yung mga nagpakita ngayong mga anghel. Ngunit pagtambok na ngayon ang mga bulkan, pumutok ang bulkan at batakpan na yung langit ng mga makapal na mga aso na maitim, mga ashes, and then mawala yung araw, sikat ng araw.
Hindi na tayo makakita ng Supreme Super Light Angels niyan. Makikita ba kayo ng Supreme Super Light Angels? Hindi. Yes. Okay, makita pa rin. Ngunit, pag hindi tayo nag-practice ng Art of Life, wala nang makita. Ang makita na lang itim na usok. Kaya sabihin na ng kaluluwa, katapusan na ng mundo. So, katapusan na ba ng mundo yan? Okay, katapusan ng mundo ng mga taong hindi alam kung anong direksyon. Kaya ngayon, pag makikita kayo ng maraming mga rakita dyan umiilaw sa kalangitan, mga advanced technologies yan. Pag makakita kayong mga mahiwagang mga liwanag dyan, hindi mga rakita dahil alam niyo yung mga rockets, alam niyo yung mga Supreme Super Light Angels. Dahil tune up ang inyong consciousness. Nandyan kayo nakakonect ngayon sa mga governing star formations, Palace of the Olympic Stars. Kaya ginagamit natin itong mga formula ng mga bituin. Sa lumang formula, ginagamit ang mga bituin ng yung triangle, pyramid na mag-akob. So, pyramid yan. Ang tawag niyan is light ship yan. Ang tawag niyan light ship vehicle. And then in your 5-pointed star formation, dyan mag-umpisa ang inyong mga lessons ngayon. Dahil you have to develop your double body, multiple body formations. Ibigay namin sa inyo yung data, how you will do that. Bigyan kayo yung ngayon ng mga data, paano nyo yan gagawin. Kailangan lang nyo sundan ang mga lessons ng dugukan. Sa panahon ngayon. And then sa darating na mga panahon, dyan na nyo makikita kung ano ang mga maidudulot niyan sa inyong buhay. Dahil itong panahon ngayon natin ay kailangan na talagang makapokus na ang lahat ngayon sa spiritual. Pag hindi natin magawa itong makapokus tayo sa spiritual, and then yan yung ating mga nakamit sa ating buhay. Ditong direction tayo dahil dito ang ating level. Kaya lahat ay may katotohanan. Ngunit pag ang ibig sabihin natin ay ang layunin, pumasok tayo sa kanyang kaharian, and then sundin natin ngayon ang mga kalagdaan o mga batas ng magandang kalusugan. So ano ibig sabihin ng mga batas ng magandang kalusugan? Batas ng pagdevelop ng inyong 7 dimensions ng kaluluwa. Hindi lang body, mind, soul, and the spirit. Tanong, madidevelop ba ninyo ang 7 dimensions of the soul gamit yung mga lumang mga pamaraan release ng advanced spiritual world na ginagamit sa mga ancient time? Ang sagot niyan ay magamit yan sa ancient time. Sa bagong panahon ngayon, gamitin niyo ang bago ngayon. Dahil itong cellphone natin ngayon ay hindi itong magamit sa 2,000 years ago dahil wala mang cellphone 2,000 years ago at that segment of time. So, gamitin talaga ninyo ngayon kung ano ang release ngayon para updated tayo. Yan ang kailangan ngayon sa mga cells program ng ating physical na katawan. So, ang cells program natin, the ancient time, yung mga information na yan ay sapat yan at fit yan sa panahon na yan. Ngayon ay para magtagumpay na masabayan yung frequency, kailangan masabayan ninyo yung frequency dahil ang information din yung magigamit ninyo ngayon ay informations ng advanced spiritual world at katanggap-tanggap sa inyong physical na katawan. And then, maintain your equilibrium. Ibig sabihin ng equilibrium, balance yan. Ibig sabihin ng balance, dalawa yung mangyari. Pag mag-compress kayo sa energy level, then lumiit din ang inyong physical na katawan. Pag lumiit ang physical na katawan, humihina ang iyong mga packing ups of energies dahil mawalang packing ang energy ang mga cells ng katawan. Then pag lumalaki din, dalawang indication ang lumalaki. Nag-expand ang energies ninyo, and then lumalaki ang katawan. Pag hindi lang cholesterol, dahil kumain tayo ng mga karne at hindi tayo nag-exercise. Ngunit pag nag-exercise kayo at lumalaki ang inyong katawan,
Dahil nag-expand, sumabay na yung cell sa katawan. And then if it is actually maintained, and then makita man anyway ang mga energy bodies ng katawan. Ang mga energy bodies ba ng katawan, physical na katawan, makikita yan. That's why, practice by yourself in this time. Na wag lang tayo masyadong dito tayo nakabigay tuon sa ating pansin sa mga salita. Dahil itong mga salita, sometimes ginagamit ang salita, and not just only sometimes, palagi na lang itong ginagamit ang ating mga pananalita upang maitago ang katotohanan. Lalo na pag malalim ang isyu ng mundo ngayon. Kaya dito tayo sa vibration. Ang vibration ay talagang kilalanin matutunan ninyo itong vibration at makilala ninyo yung tunay ninyong pagkatao. Dahil makita man ninyo sa mga vibration kung anong liwanag ng inyong mga kaluluwa. Pag nabalot ng itim na liwanag ang iyong mga kaluluwa, may liwanag din yung itim. Pag nabalot ng itim na liwanag ang iyong mga kaluluwa, dapat mong linisan yan na mga itim na liwanag na yan. Palitan mo ng ilaw na parang araw yung ilaw, maliwanag na maliwanag. Dahil yung liwanag na yan ay hindi yan magdudulot sa iyo ng art of distraction. Kaya man nagkaroon ka ng maraming nakapangyarihan dahil minimemorya mo yung mga 1,000 mga lihim na mga pangalan ng Diyos na ikaw yung nakakaalam lang. Namemorya mo yung 1,000 ka mga lihim ng mga pangalan. Ngunit ang bumabalot sa iyong katawan, ang spiritual martial arts na iyong na-practice, ang formula, disiplina ng Black Star Formation. Na ibig sabihin ng Black Star Formation, that is art of distraction. Na ibig sabihin, walang problema, no question with the power, kasi ang power ay tunay na nakapatalakas. Ngunit that is actually ang ibang mukha ng Diyos. Ibang mukha ng Diyos ba? Ngunit Diyos pa rin yan. Kaya it could be, baga sabihin man, that is the right, this is the right hand, this is the left hand. Itong right hand ay sa buhay ito. Itong left hand ay this throwing ito doon sa dagat-dagat ng apoy. Na ibig sabihin yan, maski tayo ay makapangyarihan, mayroon tayong power, ngunit ang ending ay art of distraction. Dahil ang Black Star Formation ng Supreme Governance of the Infinite, on the other version, ay hindi man sila nagbibigay ng asensyon ng buhay. Hindi ba sila nagbibigay ba ng pag-akyat ng tao nga to sa kaharian ng Diyos? Dahil hindi kailangan ang ganitong pamaraan dahil hindi na kailangan. Hindi ba kailangan ba in the cosmic expansion? Ibig sabihin, there is an issue, cosmic expansion. Kaya pagka tayo magtanong pa sa mas malalim na katuturan o sa mas malalim na mga kapaliwanagan nito, umiikot tayo sa salita pag hindi natin umpisahan ang ating mga actual practical lesson. Kaya pag magtanong tayo, at the same time, magsimula na rin na mag-training sa inyong tunay na mga spiritual na pundasyon. Alam natin na may mga banal na mga tagong pangalan. Alam natin na may mga tunay na direksyon. At atin binigas yung mind supremacy. Huwag kayong malito sa mind supremacy. Ang mind supremacy, this is actually the limit of the mind supremacy. Physical na mundo at spiritual na mundo na pagmamatay ang tao, doon pumunta ang kanyang kaluluwa. At yung klaseng mundo na yan ay may sukat. May dimension, may sukat. Kaya makikita mo yung kaluluwa, may sukat pa yung kaluluwa. And then, pag itong mundong ating binigkas na beyond that, lampas yan, itong mundong hindi mapasok ng astral body dahil napakalakas ang kanyang frequency. Kailangan tayong dumaan sa Rainbow Bridge of Light. So, para makakonect tayo niyan, you have to apply the lessons of the art of life and the governing star formations, balance of the Olympic stars, meditation techniques, and catch up yung mga guerrillas natin. Yung mga guerrillas natin, kasama na niyan, may announcement na i-broadcast niyan later on or sooner. Upang mag-training kayo, paano igawa yan, paano i-perform yan. Yung ipadaloy ninyo, i-perform ninyo yung formula.
And then bigyan kayo ng complete detail sa formula, paano niyo yan gagawin at i-apply sa inyong mga sarili upang madagdag yan ang yung information na yan, mapasok sa dimensions na inyong mga kaluluwa, madagdag sa inyong double body, multiple body formations. So, a question mark. That's still a question mark. Bakit question mark yan? Dahil may tanong pa na malaki. Ang pagmemorya ba ninyo yan sa mga bagong release ay sapat na makuha ninyo ang kapangyarihan yan pag inyong i-chant everyday? Okay. Maski sa hindi lang sa release ngayon, sa lahat ng mga release ng advanced spiritual world, when it comes to the mystical order formations ng mga teaching, hindi sapat. Dahil pag i-master ninyo yan, you have to practice the transitory formation. Ibig sabihin transitory formation, movement formation. May action lahat yan. Maski nga ikaw ay nakahiga, natulog ang physical na katawan, lahat ay may action. Lahat ay may movements. So you have to practice your spiritual martial arts. Ang tawag niyan is spiritual martial arts. Lahat ng mga tao na maghahanap sa kanilang kaligtasan must practice spiritual martial arts. Kaya anong ibig sabihin ng spiritual martial arts? Yung bang martial arts na makita natin, you have to punch, you have to kick, and you have to practice eskrima. Hindi yan ang klaseng ibig sabihin ng spiritual martial arts. Ang ibig sabihin ng spiritual martial arts, maski ikay ay nakaupo and then binato ka ng enerhiya, alam mo na may enerhiya na parating sa'yo, would like to connect to your energy field. Ngunit maharang ng iyong spiritual energy dahil ang iyong energy field ay napakaraming multiple body, double body, multiple body formations. Okay, may enerhiyang multiple body, double body, multiple body formations na design yung informations na harangin lahat ng mga lason. O yung mga lessons na dyan na pasok sa katawan ng tao, may double body, multiple body informations of energy na i-purge out, i-pull out yung mga klaseng mga poisons. All of those are part of the spiritual martial arts. Kaya hindi yan diretsyo na mapuno ninyo yung mga sila sa katawan pag wala kayong gagawin. This is actually the reason now that you have to do it. Kasi kailangan ang physical na katawan. And that's my reason nga kayo mag-practice kayo ng eskrima. Ang eskrima, pag isabihin natin na hindi man ako marunong mag-eskrima because I don't like practice eskrima. You just feel Coca-Cola body kayo lahat and then you have to do your eskrima just like mga majorit, tuyok-tuyok sa bunal and feel that you are having your beautiful body. Beautiful body because you program your body to become an angelic someone. Ang transformation mo ay hindi baboy, hindi pusa, hindi aso, kawawa na pag ang transformation ng isang tao ay elipante, napakalaking elipante. Ibig sabihin, ang transformation in the face of an angel. Yung mga shapeshifters, this actually not to disregard this mystical order formation kasi may mga taong marunong yan, mga shapeshifters sila. Mag-transform sila ba? Because nag-practice sila ng mga spiritual martial arts. Kaya, nag-transform sila in the forms of animals. But by this time, we have complete surrender to God. Kaya pag kayo ay mag-transform, huwag kayo mag-transform na into the forms of animals. You have to be transformed into the form of the face of the angels, the likeness of the divine source of life. Maganda yan. At again, this is the time. Do not fail yourself. Huwag kayong mabigo sa inyong mga sarili. Gagawin ninyo ang mga tungkulin ninyo ngayon as a teacher of the art of life. As a teacher of the art of life, ang inyong karunungan higit sa kaalaman kahit wala tayong mga intellect. Ako, don't ask me, I have the intellect. I disregard my intellect. Kaya pag sabihin nyo ako'y mali, ay nasa sa inyo yan. I have to follow the force of the Spirit. Ang kailangan ngayon ay wisdom, force of the Spirit of the Supreme Infinite, upang
ating mapangalagaan ang tunay nating kalusugan. So ano ang tunay nating kalusugan? Klaro kayo dito si screen si Abdik Lita, Abdik ni si Lita, Abdik na makalit. Abdik Lit would like to see you in the site in person. Kaya ang imong ulitaw nga to, job masigla na. Sabi ko ni yung ulitaw mo nga to na mag-instructor siya iskrima. Yeah, mag-practice mo kaya this is important. And then magdasal din tayo. Ano bang ipagdasal natin ngayon? Ako na magtanong sa inyo kung anong ipagdasal natin ngayon. Anong ipagdasal natin ngayon? Pag magdasal tayo ngayon at ang hingin sa Panginoon. Pag ako'y tanungin ninyo, ang hingin ko sa Panginoon na masarap ang ating pagkain ngayon. Meron tayo diyang mga pagkain na masarap. Pagkain lang ang kaligayahan. Kayamanan, pagpira, doon kami sa lugar na mga pinuntahan. Ang tao, gusto nila ng kaligtasan. Yan din ang ating gusto. Pagpira ang ating gusto, hindi man makain ang pira, darating ang panahon. Kaya mas masarap ang tunay na pagkain. Okay, so yan lang lahat ang ating kailangan. And then Lubas Roslin will guide you into the lessons of the Dugukan para sa bagong release ng kailangan ninyo yung i-practice. And then we wait for the announcement. Mag-training tayo paano nyo i-practice yan. Example, Formula 1. Mayroon na kayo ngayong 2-star. Ang 2-star ninyo ngayon ay gamitin nyo yan sa lahat ng mga may karamdaman na gawa ng mga negative energies. That would include itong mga ariglar na mga dagkot sa mga santos ng mga padaot. Mayroon mga ganyan. Hindi yan masama, but that is an art, na mystical order formation. Na yung idagkot ba yung pangalan mo para ikaw ay instead na ma-blessing, in contrast ang mangyayari para ikaw ay magkaroon ng mga bad luck. Maraming mga gumagawa niyan. Kaya dito kayo sa Art of Life, ang gagawin niyo sa Art of Life, protect the treasures of light. So how will you protect the treasures of light? That's the discipline of Dugukan. Kaya magtanong kayo, pwede ba tayong mag-aral ng ganyang mga kaning practices SGM? Ang sagot niyan, huwag kayong mag-aral ng mga makasira sa inyong mga kapwa. Huwag kayong mag-aral ng mga mystical order formation na salungat ba sa layunin ng to protect the treasures of light. To protect the treasures of light is to save the soul, to save nature. Part of the nature, there is the mortal part of nature. That's why itong nangyayari sa ating panahon ngayon. Sinisira ba ng tao ang ating kalikasan? Kaya may paraan ang kalikasan para siya ay mabuhay. So may mortal part of nature na kailangan nating pag-ingatan para tayo din ay pag-ingatan ng kalikasan. Kaya huwag tayong mag-aral ng mga salungat sa ating mga purpose sa buhay. That is actually the mental discipline of the Dugukan. We would like to ascend life in higher dimension. Gusto man ng mga tao, gusto man ninyong maka-ascend, makapasok sa kanyang kaharian. So ano man ang mga tungkulin sa lahat ng mga taong gustong pumasok sa kanyang kaharian. So, you have to rid off your attachment, so much attachments in the physical world. Kaya ngayon, pag ilutasin natin itong problema ng corruption sa ating kaluluwa dito sa physical na mundo. Ano ba ang unang paraan para talagang tayo ay magtagumpay? Ma-discard natin itong ating corruption ba sa ating kaluluwa sa mundo? First is, para ma-discard natin yan, we have to rid off our so much attachments to the physical. Kaya sinasabi ni Jesucristo, sell all your property and give it to the poor and follow me. That's actually the principle of discarding the attachment of the physical world. Diyan man tayo naka-attach. Kaya pag ating baguhin ang prinsipyo, gusto tayong pumasok sa kanyang kaharian, itrabaho natin ang spiritual. Kaya ang ating kakainin ay
spiritual na enerhiya, may blessing sa taas, at kay ano yung darating ibigay sa Diyos, ayan na yan ang ating mga pagkain. Huwag na tayong maghangad ng masubra pa na makalabag tayo sa ating mga alituntunin na pag-ingatan ang buhay at kayamanan ng ating kalikasan. Pagbalaan siya kinabuhi, ang siya kinaayahan. Bim.